Pinoy talaga yan. Kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy talaga yan. Nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talaga yan. Kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy talaga yan. Nakikinig ang buong sambayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto. Kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan, pwede kang magreklamo sa programang talagang #1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin, sigurado na ikaw ay papansinin. Ang talakayang talagang kakaiba. Kung nakikinig ka, Pinoy kang talaga. Pinoy talaga yan. Kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy talaga yan. Nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talaga yan. Kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy talaga yan. Nakikinig ang buong sambayanan. Ang ating gobyerno ay walang ginagawa, kaya ang kahirapan ay lalong lumalala. Kawawa naman ang lahat ng dukha na hanggang ngayon kahit isang tuka. Ang ating kalikasan na di maiiwasan, kahit na anong gawin siguradong mababawasan. Ng bahay sa lakas ng bagyo na walang ginawa kundi ang mamarwisyo. Ang ating komunidad, probinsya o syudad, hindi na aasenso kung walang abilidad. Bata o may edad siguradong mahuhuli ng mga pulis, PNP, Intel, Cavite. Mahilig kumiskate, walang warrant o pares. Ang dapat sa inyo, ang tsapa ay inaalis. Kaya ang panawagan ko sa ating Pangulo, gawin nyo ang lahat para ang tao'y di sumuko. Pinoy talaga yan. Kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy talaga yan. Nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talaga yan. Kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy talaga yan. Nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talaga yan. Kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy talaga yan. Nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talaga yan. Kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy talaga yan. Nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy. Hi, sana naman pong magandang tanghali po sa inyong lahat mga katoto, no? Mula po dito sa Luzon hanggang dyan sa Visayas at Mindanao at ang ating mga masugid na tagapanood at taga-subaybay sa ating palatuntunan dito sa Kampi Online sa programang Talakayan Pinoy tuwing araw ng Lunes at ngayon ay Miyerkules, ika-24 ng Agosto. Ngayon po ay sisimula na naman tayo. Medyo nahuli ng konti. Wala po kasi si Mr. Equalizer. At ito po naipit sa traffic. May nasiraan. As usual. Sana sa susunod hindi na. Hanggang alas 2 po kami ng hapon ngayon. Araw ng Miyerkules. Narito naman po kami, no? Katuto, pasiglayin natin ang pananghalian ninyo, ang pamamagitan ng paghatid ng mga pinakasariwang balita sa loob at labas ng ating bansa at mga balita sa ating kapaligiran, hatid ng ating mga guwapings at energetic na mga field reporter. Kasama rito si Ernie at Eddie Buwan, gayon din si Katutong July Pudok, kabilang na si Katutong Albert Lawing Guanzon mula pa sa Middle East, sa Saudi Arabia, kung saan bibigyan din po natin ng pansin ng mga mainit na issue sa kasalukuyan.
Ito po yung lingkod, Engineer Willie. At siyempre, nandito rin yung aking classmate, partner. Pakilala natin, no? Wala po si Mr. Equalizer. Pangalawang sunod. Okay. Yung ating music. Hello. Okay. Kumikembot na naman yung aking partner. Ikot na naman ang wet po. Kilig. Bilog na bilog. Kilig sa mga katoto. Yan po ang musikang nagpapainit ng damdamin. Isang mapagpalang tanghali sa ating lahat mga katoto, Luzon, Visayas, Mindanao. Sana po'y nakatutok ang inyong talapihitan o sa inyong YouTube o Facebook sa Kakampi Online dito po sa Talakayang Pinoy na programa ng ating himpilan. Ang inyong pong katoto, Paski Natividad po. Sana'y makapagtalakayan tayo at makiisa sa bahagi ng ating talakayan. Kung nais nyo makipagtalakayan, tumawag lamang po sa 553-8656 at 788-3607. Yan po mga katoto, meron din po tayong cellphone number sa Smart 0928-735-4919. Po mga katoto. Gandang tanghali po sa ating lahat. Okay, salamat classmate. Kaya mga kabayan, dyan lang po kayo at patuloy na tumutok dito sa Talakayang Pinoy! At subaybayan din nyo kami sa mag-log on lang sa Ustream, no? At buksan ang inyong mga Facebook account sa inyong mga cellphone o sa mga desktop computers. Sa aming website, i-search lang po ang www.ustream.tv/channel/Kakampi Online at presto, mapapanood nyo na kami live ngayong tanghali. At kung di nyo mapapanood live, sundan din nyo kami sa YouTube. Hanapin lang po ang mga nandun na, no? Mga basta Talakayang Pinoy sa YouTube at makikita nyo yung mga dati na naming mga episodes. At mapapanood din nyo itong episode na ito. Yan. At nanyayin namin kayo magpagtalakayan sa amin o kaya sa mga ilapit lang po ninyo yung mga suliranin ninyo. Huwag lang po sa pera. At sisikapin namin na makapagtulong kami. Makapaglingkod kami sa inyo. At tawag lang kayo rito sa 553-8656. Ulitin ko. 553-8656 o kaya yung 788-3607. Ulitin ko, 788-3607. O pwede rin kayo mag-text dun sa aming mga numero. Nandyan naman dyan, tumatakbo dyan sa ating video. No? At syempre, susubukan namin kayong sagutin ang inyong mga tanong at paglingkuran ng inyong mga soliranin. Okay, classmate. Okay, mga katoto. Sana po'y nakikinig kayo ngayon at makitalakayan sa isang oras na bahagi ng ating palatuntunan. Ito po sa Kakampi Online. Mangyari po lamang kung nasa computer, buksan po ang ating Facebook or YouTube sa Kakampi Online, Talakayang Pinoy. Yan po. Niyo po ang masasaksiyan ng aming kagandahan lalaki sa aming pagtatanghal. Pwede po kayo makibahagi sa amin. Classmate, yung Bureau of Customs nagkaroon ng rally ng Lunes. Yung mga broker nila. Mga broker? Oo. Ano yung pakontra kay BOC Commissioner ba yan? Oo, kasi dinidepesan nila yung yung pagpapaalis ng mga broker ng kanilang karapatan na makapag-transaksyon o magnegosyo sa Bureau of Customs. At nung Lunes din sa pagrarally nila, kasabay nito yung
buong araw na patawag ni Commissioner Paldo ng Bureau of Customs sa mga importer-exporter na binigyan ng seminar sa maghapon tungkol doon sa mga trabaho ng broker. At nasa ganon, sinasa daw sa batas, ayon kay Paldon, may pwede nang dumirekta sa Bureau of Customs at makipagtransaksyon ang mga exporter-importer kahit na walang broker. Kaya yun yung pinaglalaban ngayon itong mga broker. Kaya nagsagawa sila ng rally doon sa Gate 3 ng usali ng Bureau of Customs noong nakaraang Lunes. At yan po ay nakapanayam natin ng kanilang national president, dating national president na ngayon ay presidente ng isang asosasyon ng broker, ang Philippine Society of Filipino Customs Broker Incorporated. Yan po ang kanyang dinadalang na ang kanilang pangulo ay si Ruby Riga. Siya po ang ating nakapanayam nun. At ngayon po ay pakita natin ang sa YouTube at sa Facebook yung kanyang mga ipinahayag sa kanilang pagrarally. Ellen? Nagustuhan. Nagkaroon siya ngayon ng sige. Pasamantala na inaayos lang po ang ating technician. At classmate, naalala ko, nabasa ko rin sa pahayagan na merong di umano na isang opisyal ng Bureau of Customs na tumatanggap ng napakalaking kickback o lagay, di ba? 70 million yata yung nakita ko, pero Ano, isang araw o isang linggo? hindi naman yata. Basta 3 taon na yata, may 200 million na yun, no? Palaging gano'n ang kaya, halaga na nakakarating laki. sa kanya. Ayan, Anong kwan sa pulis? hindi ko makuha. Basta may isang official doon sa Bureau of Customs na tumatanggap nito. Basta police. Basta police. Ang laki to, no? Anyway, sige, tingnan natin yun. Ito po, panoorin natin yung pagpapahayag ng mga broker. nagustuhan. Nagkaroon siya ngayon ng seminar sa mga importer-exporter. I-share ko ng client namin. At sasabihin ng importer na pwede na kayong gumawa ng sarili ninyong trabaho. Hindi nyo na kayo mag-engage. Ang tanong lang naman namin, ano ba na ayaw namin? Sino yung nagsasalita, classmate? Sana masagot namin. Pangulo ng samahan ng mga brokers. Sinasabi mo, Philippine Society of Filipino Custom Brokers. Pwede namin sagutin yan. Hindi kami nagkakastos. Talagang natutunan namin. Wala ang important ay pinaibigan ni Kusma. Kami yung nagkahiburan, kami nagbibigay, kami yung nagsasabi na yung tama, yung hindi tama. So, kung makita na bakit kami naayawan at hindi kami, kausapin lang sa amin. Kasi sa magandang usapan naman, baka naman bagay, mahirap na magsalita, pero posibleng hindi nakakarating makarating sa amin. At pag ginagawa, alam namin mga kinausap niya, mga kinausap niya. Hindi na kaya kung anong meron dito
sa Customs na tama ang papatupad. Eh, na lang dapat. Madalit sabi, simula nung maupo siya hanggang sa kasalukuyan. In spite of all our Hindi yung kung sino ang nagdala. Sino ang nag-instrumental. pag sinabi Meron niya akong alam eh. Nakita mo saan. ay Nakapagsabi. at gusto Sabi niya, taga-Boston. Bakit ang manay niya kung mo? na hindi naman Ano sinasabi niya? Ito, transaction value. Lahat. eh para Tapos sabi niya nakalagay sa internet. para masabi natin ano ba yung nagiging problema dito. Transaction value is well to the amount actually paid and payable. Plan kung ano Ng isang talaga. importer. Hindi yung internet nakikita ng isang customs examiner dahil ang nanay niya isang customs officer. Information. Tama ka mo. Ano ba lang gano'n ng tao mo? Ano ba lang gano'n ng mga nasa sa Bureau Customs? Ano yung mga Hindi nagiging sila. problema nyo sa mga tauhan ko? Linisin mo Ganyan ang tinatanong. ang ano mo. Ano sabi niya? Linisin mo ang mga tao mo sa nagbibigay ng accreditation sa importer. Coordinate siya. Doon ang linisin mo. Hindi kami. Pag nalinis mo yun, Dati ng tagat yan. wala nang standard dito sa bandaran. Pero yung Isang gano'n, ganito galing siya kusina, sa 30 magdalo. square meter. Uupo siya dyan. Kaya na, Pwedeng isang basta-basta dali mo na sila. magdalo ang bigo. Bukas may accreditation mo. Sabi ko, Dapat na... hindi siya po pwedeng Ilang kusina na lumalabas araw-araw? Isang daan. Hindi naman Ano hindi kusina mo? naman kami 60 square meters? Isang daan kusina? Hindi kami against kahit na Sino mayari? Tungkol. dyan sinusuport Pag wala na bang may-ari ng kumpanya, kaya itong kapyo. ang sa atin lang Tulad ng ganito, nung kami doon sa Divisoria. ipinapaalam namin sa Walang pinagkahita sa pinamasan. Ito yung nakapro. for trade facilitation. So sana po, hindi gano'n ang sistema. Kami ay naniniwala. I-adapt ang trade facilitation. Sa pamahalaan ko tayo, na magkakaroon ng pagbabago. Mahiling ka namin. Ang i-adapt. Isa akong sympathizer na kumunin Hindi ang kami dito naman pa. yung mga professional, hindi naman Ang kami dito mga pa. napulot lang sa kalye. Puso Para pa. hindi kami kilalanin. Yung ginagamit namin silang pagsuporta kay Bigo. Facilitation. Dahil naniniwala kami. Sa kanyang prinsipyo. Pero meron kayong Republic Act 9280, Customs Broker Act. Ba't binabaliwala niya yun? Bakit? Sa tinapos sa dati ng isang taon. 280, hindi pa yan fully na Nakita ko yung ginagawa niya. Kaya ako mismo personal na sumuporta sa kanya. ng CMDA. Kasama ang mga kasamahan kong customs broker. Ang Ando kami lagi sa mga rally niya. Dito sa Uneta, doon sa dito sa Malosan. wala Ando kang kami. IRR Sumuporta sa kanya. for drafting pa Dahil lang. naniniwala kami sa pagbabago. Pagbabago! Anong ipinapatupad niya ngayon? Yung karapatan niya? Alright, hindi namin kinukwento yung karapatan niya. Gusto niya pero wag na sabihin, naaalit hindi niya na kailangan ng consumer. Di ba? Yun yung bakit. Walang problema. Hindi namin kinukwestiyon yung pag-ibig na gusto niya mapalapit sa mga Ngayon, may board exam na. importer, exporter. Pero walang personalan. Real estate broker may board Personal exam. niya, di ba? Pero may batas ba na para ma-abolish kayo? Na itinatag niya para paano Hindi kami kala? ma-abolish. Kaya bakit siya nagsasabi ng gano'n? Sa CMDA, hindi kami ma-abolish. Maliwanag sa Declarat Problema Section 106. Ang Declarat Broker ay mandatory at parang sinasabi doon, magiging optional kami after 2 years. Pero hindi kami naniniwala na magiging optional kami. Kasi nasa batas ng Pilipinas na any profession na masasagasaan bago gagawin ay hindi po pwede. Yan po mga katoto, ang si Ruby Riga, ang presidente po ng Philippine Society of the Filipino Customs Broker Incorporated. Siya lang po siya sa ating nakapanayam at ang hinaing ng kanilang samahan ay talagang sadyang makasaysayan dahil sa kanilang pahayag anong dahilan na kung bakit sila inaalisan ng karapatan sa pagninegosyo sa Bureau of Customs. Samantalang sinasabi nila nagsunog sila ng kilay ng 4 na taon sa pag-aaral bilang custom broker at nag-board exam pa upang maging custom brokers talaga may karapatang pumirma sa mga dokumento at para
kilalanin ang kanilang firma bilang custom broker. Kaya ang panawagan nila sa ating Pangulong Duterte, sana'y huwag silang alisan ng karapatan o tungkulin sa kanilang hanap buhay. Lalong-lalo na ngayon, may mga karaingan silang mga anak nilang pinag-aaral bilang custom brokerage at ang kanilang mga at ang iba pang mga nag-aaral ng kursong custom broker. Paano nga naman yan kung magsipagtapos, di wala rin hanap buhay, wala rin kasaysayan ng kanilang naging gastos sa pagpapaaral ng mga anak. Kaya yan po ang isang kanilang karaingan dahil napakalaking bagay o napakalaking halaga sa kanilang buhay ang karapatan na alisan sila ng tungkuling makapaghanap buhay sa Bureau of Customs. Yan po mga katoto. Sana'y makarating sa ating Pangulong Digong Duterte ang kanilang karaingan at ayon sa aking kaalaman ay lumiham na rin sila. Nagpadala rin sila ng liham sa ating Pangulo, Pangulong Duterte, at upang ma-resolba o masolusyonan ang kanilang suliranin hinggil sa ginawa ng ating butihing Commissioner Nicanor Paldon na kung bakit sila pinutulan ng trabaho at ang kanila ayon naman sa nabasa ko dito sa aklat ng tariff code, yung Customs Modernization and Tariff Act, Republic Act 10863 CMTA sa section 1200 sinasaad dito na customs broker and other service provider upon recommendation of the Commissioner, the Secretary of Finance shall issue the necessary rules and regulations for the registration of customs broker and the compliance with this act. The rules and regulation that shall be promulgated to implement it. Sa mga tweet po, meron ding batas na pinaglalaban itong mga broker na sila'y nakapaloob dito sa sinasabing Customs Modernization and Tariff Act ng Republic Act 10863. Kaya may karapatan naman siguro silang magpahayag ng kanilang mga katwiran sa ating butihing Customs Commissioner Paldon. Dito din po sinasabi sa section 1226 ng CMTA other third parties chapter, nasabi supervision and regulation of the third parties mandating transacting with the Bureau in behalf of the importer and consignee shall be treated equal as a true importer or consignee. Ang ibig po sabihin ng ating mga broker ay naayon din po sa sinasabi ng section 1226 sa third parties. Ito po ay nasa batas, kaya lang hindi natin maintindihan kung ano namang batas itong iniwan ni dating Commissioner Lina sa ating Pangulong Aquino bago ito lumisan sa Bureau of Customs, yung sinasabi ngang kahit na walang broker ang isang consignee o importer ay pwede nang makapagtransaksyon ng direkta sa Bureau of Customs. Yan po ang dapat maresolban ngayon dahil napakalaking bagay yan na malaking tawalan sa pamilya ng mga ating mga broker kapag sila ay pinutunan ng tungkulin sa pakikipagtransaksyon sa Bureau of Customs sa mga importer, exporter. Yung classmate. Anyway, hindi naman kayang pinupuntahan ni Commissioner Paldon yung mga sobrang
posibleng mawawala naman sa koleksyon. Hindi ba kaya ganun, classmate? Isang bagay yun. Dapat, basta dyan dapat, meron naman tayong listahan ng mga levy, mga standard na taxes, di ba? At balorum, etc., di ba? Oo. Basta yun, dapat masunod lang yun. Tapos yung standard naman na dapat nabayaran din sa mga custom broker, kung ano man yung standard na yun, bayaran din. Kasi mga professional din yung mga custom brokers, di ba? Oo. Kaya nga, ang dapat nga, hindi biniglang ganun na may sinasabi kasi, may nadinig kasi kung sabi-sabi dyan sa Bureau of Customs, nung kasalukuyan daw na pinupursige nung dating Commissioner Lina ng Customs, yung batas na alisin na ang mga importer, alisan ng karapatan, ang mga broker, alisan ng karapatan, kahit na raw walang broker ang isang importer, exporter, ay pwede nang makapagtransaksyon sa Bureau of Customs ng direkta sa commissioner or sa assessment o sa kanilang mga shipment. Ang usapan doon sa Bureau of Customs, tila napabayaan ng mga broker itong mga pagkakataon na to na dapat nasalungat ito noong mga panahon pang pinupursige ng dating Commissioner Lina na maipasa itong sinasabing batas na to, na alisin itong aalisan ng karapatan ng mga broker sa mga importer at pwede na magdirekta ang mga importer, exporter sa Bureau of Customs. Kaya yun din ang isang pahayag ng mga ilang taga Bureau of Customs, tila binibigyan din ng sisi itong mga broker. Bakit hindi inagapan na hanggang kasalukuyang nilalakad ni Commissioner Lina nung panahon ng nakaupo itong pinag-uusapang batas ngayon, nang sa gayon hindi na napabayaan. Kasi kung naisang batas na nga naman, katulad ngayon, mahirap mo nang harangin yan. Siyempre, ang commissioner ipatutupad yan. Diba? Oo, ganun talaga yun. No? Kaya nga, kahit anong rally ang gawin natin ng ating mga broker, palay ko, hindi na papakinggan. Hindi na pakinggan. Lumampas na yung pagkakataon. Maaaring hindi na rin pagbigyan. Baka naman classmate, hindi kumontra yung mga brokers noong panahon na sinusulong ni Commissioner Lina yan, batas na yan, dahil mayaman na sila. Kumita na sila ng mga nakarang panahon, kumita na sila. So hindi na kumontra hanggang na sa batas. Ngayon sila nagreklamo. Huli na. Ganun ba yun? Ganun ang nangyari. Pero ang sabi naman ng ilang broker, ang isa sa mga naging dahilan kaya sila pinupuwera o iniitsupwera na sa negosyo o sa transaksyon sa customs, ay napag-iisipan daw yung ilan sa kanila doon nagmumula yung mga smuggler. Nasabi naman ng mga broker, kung sila yung mga smuggler, sana matagal na raw silang nakakulong. O matagal na silang nabigyan ng kaukulang kaso dahil sa pinagbibintang na silang mga smuggler. Sa kasalukuyan, ang mula noon hanggang sa kasalukuyan, matagal na rin tayong nakatalaga bilang isang mamamahayag sa Bureau of Customs, wala pa rin naman akong nakitang nabigyan ng kaukulang, sinampahan ng kaukulang kaso, pero wala pa akong nakitang nasintensyahan na smuggler. Puro investigasyon sa DOJ, kinasuhan si ganito, ganun. Pagkatapos na, wala na. Lilipas na yung taon. Hindi natin wala nang follow-up report kung nakulong nga o nasintensyahan yung mga kinasuhan na yon. Kaya yun naman ang nakakapagtaka doon sa mga ilang nakaraang administrasyon. Kaya sana itong kay Pangulong Digong, talagang sinasala niya yung mga corruption o mga ganyang anti-drugs na sinasabi, may maipakita sana ang ating Pangulo na mapakulong o mapasintensya sa korte
ang sinasabi o pinaghihina ang mga smuggler. Kasi sa kasaysayan nga ng ilang taon tayo dyan na namamahayag, wala tayong nakitang ganun. Kaya itong mga broker, may mga boses ding magpaliwanag doon sa kanilang rally na kung pinagbibintang na silang smuggler, sana yung matagal na rin silang napakulong o nabigyan ng kaukulang kaso. Diba, classmate? Anyway, so base sa pagkaunawa ko dyan, classmate, pasay na. Ibig sabihin, nakalampas na yung panahon para sila kumontra. Ang paraan na lang nila, pumunta sila sa korte. Di ba? Pumunta sila sa korte, sa Regional Trial Court kaya, o kaya sa Supreme Court kung gusto nilang agad-agad mabigyan ng kaukulang desisyon ng mataas na kapulungan. No? Yun, hanggat ngayon, masi anong gawin nila, ganyan yan. Talagang pupukpukin ng Pangulong Duterte at ni Commissioner Paeldo ang mga hindi tamang mamamalakad dyan. Magiging mahigpit sila. Pwedeng yung sulat nila kung yan pa sila ang Pangulo, malaman natin kung ano yung magiging kasagutan o katugunan ng ating Pangulo sa kanilang pinadalang liham. Pwede rin yun, pwede rin. Pero sa alam mo kasi kung batas yan, ipapatupad ng Pangulo yan. Di ba? Sabi mo nga kaya ang paraan lang yan sa Supreme Court. Parang nangyari dito sa paglibing kay Pangulong Ferdinand Marcos ay nagbigay na ang Supreme Court ng parang restraining order. Pero 20 araw ito at didinggin nila, pinapasubmit ang Solicitor General ng kanyang explanation, no? Kung bakit gano'n at na dapat may libing, no? Siyempre, kung kinontra nitong tatlo yata na na-file na na pagkontra dito, no? Tatlong case. Ayan ang nangyari. Tapos meron pang bagong balita na si Senator J.B. Ejercito ay nasuspende ng Sandigan Bayan ng 90 days. Oh? At yung dating whistleblower, classmate, si Engineer Rodolfo Lozada Jr., kung maalala mo yung ZTE scam nung araw, whistleblower siya nung panahon ni Pangulong Gloria, ay binigyan din ng Sandigan Bayan ng 10 taon na pagkakulong, no, sa graft and corruption. Kaya medyo yung gobyerno natin umaaksyon siya, no, yung ombudsman, yung Sandigan Bayan, umaaksyon siya dito sa mga may kaso ng mga opisyales ng gobyerno natin. Kaya maganda ito dahil ito yung paraan para mapigil yung mga talamak na korupsyon sa gobyerno, graft and corruption, ika nga, no? At siyempre, dahil meron tayong Pangulong talagang gusto niyang may tuwid itong mga matagal ng kalokohan na ito at parang ating gobyerno ay umusad na ng gusto, no? Magkaroon na ng malaking tiwala ang mga mamayan sa gobyerno, ito na yung pagkakataon, no? At natuloy din yung pagdinig kahapon sa Senate Committee on Extrajudicial Killing ni Senator De Lima at marami nagko-komento na parang nasayang lang yung panahon, no? Bakit ka po? Bakit? Iba-ibang paningin palibasa si Secretary De Lima, Senator De Lima, siya ngayon ang chairman dyan sa pagdinig sa Senado, pero siya naman yung inaakusahan na pinabayaan yung nangyari sa Bilibid nung kapanahonan niya. Kaya parang merong ang hindi tamang kwan dito, no? Kumbaga, yung mga ibang komento, parang squid tactics ang tingin nila. Ikaw yung inaakusahan, ikaw nagpapa-imbestiga. Ganon, no? Di ba? Pwede rin naman siguro dahil natapat lang doon sa inaakusahan o bago akusahan, nagkaroon ng pahayag na mag-iimbestiga ang Senate Committee dahil nga sa human rights, dahil doon sa mga talamak na insidente. Sa sobrang dami na ng insidente pagkatay, no? Kaya nagkataon. Well, tama naman yun kasi kung talagang wala naman dapat walang legal na dahilan na dapat patayin yung dapat ikulong lang dapat maliban lang kung lalaban, no?
tama naman yung pagdinig na yan, no? Pero in aid of legislation, ang akin lang sana, hindi na kailangan isa TV, classmate, ano? Ano ko lang, hindi na kailangan isa TV. Pwede naman dyan magdinig sila, sila, imbitahan yung mga kwan, pero hindi na nadidinig ng publiko. Kasi yan, makikita ng mga tao, kasi yung asawa nung namatayan, no? Oo. Ina-admit niya na alam na yung asawa niya nagtutulak ng droga at pinapabayaan niya. Oo. Nagiging para tuloy ginagratify yung mga taong ganun na gumawa na ng mali, no? Nagtulak yung asawa, nagtulak ng droga, kinukonsinti ng asawa, di ba? Oo. May mali rin eh. May mali rin yung pagpatay kung di umano, kung talagang pinatay na walang dahilan na hindi naman lumaban, no? Oo, tama. Kung lumaban, talagang dapat protektahan ng pulis yung kanyang sarili, di ba? Oo, tama lang. Pero kung wala naman dahilan at pinatay na lang, lalabas na parang pinapatahimik to dahil baka kumanta. Oo. At lumalabas na kasabot itong pulis na gagawa ng pagpatay. So, medyo Pareho. masalimot, Masalimot. Pero sa isang banda sa akin, sa opinion ko, maganda rin itong pangyari. Pagdinig, Dahil itong pamilya, naihahayag yung abusong ginagawa ng mga otoridad. Diba? Bagamat may kasalanan ang kanilang pamilya, pero ang sistema naman ng pagpatay o parusa, tila inilagay sa kamay ng batas. Bagamat may kasalanan, pero doon sa investigasyon sa Senado na napanood natin, lumalabas ngang hindi nagkaroon ng due process. Dahil una-una, kung nadinig mo yung isang anak na panganay na nagpatunay doon sa mag-asawang pusher o pinagbebenta ng droga ng 3 pulis ng Pasay, kung napakinggan mo yun, maganda yung istorya yun kahit na sabihin nating nakakahiyang ihayag nung anak yung ginagawa ng kanyang magulang, pero dapat naman bigyan naman ng katarungan yung ginawa sa kanyang magulang. Nandoon na tayo na naging tulak, naging kasangkapan ng pulis, pagbebenta ng droga, at itong mga 3 pulis na sinasabing naka-uniforme, pag gustong gumamit ng droga, doon pa sa bahay mismo ng mag-asawang yun. Ako naman, classmate, ang pananaw ko dyan, narinig ko yun, yung sa Antipolo sinasabi mo. Oo, kasi yung sa Pasay, yung asawa at tatay ng asawa niya. No? Ayun, yung... Doon sa Antipolo, magulang niya, di ba? Parehong magulang niya, natagpuan patay, no? Oo. At ang huling kasama yung mga pulis na di umano'y kapwa nila, kasabwat nila. Droga. Ako naman, ang pananaw ko rito, chicken and egg, alimbang nauna. Kung tingnan mo rin yung mag-asawa, sumalangit nawang kanilang mga luluwa. Ito'y marami rin naging biktima, classmate. Totoo yun, no? Palagay mo sa tagal ng panahon na sila nagtutulak, 5 taon, 3 taon, o 10, marami rin naging biktima. At hindi natin, itong mga naging biktima nila, namatay din, nakapang-rape, hindi natin alam sa dami na nangyari. So, chicken and egg. Kaya yung ibang nakikita ko, nagko-komento sa social media, sinasabi nila na, ano ba yan? Parang nag-gratify yung mga kriminal. Ang sa akin lang sana, hindi na kailangan nilathala pa sa TV, no? Pwede naman sila magdinig sa Senado, nandyan ang pulis, nandyan ang CHR, nandyan lahat. Pero hindi naka-on-the-air, sasabihan nila sa media na ito yung magiging posibleng bad influence sa makapanood na bata. Di ba? Kasi ang action naman dapat dyan, CHR, pulis, Senado, yung Office of the President, di ba? Pero yung ordinaryong tao, mga bata, sana kung malagyan mong paraan na ito with parental guidance o with na yung batang nanonood, magabayan kasi naririnig ng bata, ito palang nabasa niya, ano rin pala to, criminal din to pala, pinapayagan, pag-ere pa sa TV, para pang artista. Hindi naman din maganda. Tingin ko lang hindi naman kailangan dapat i-TV pa. Pwede siguro radyo na lang at least kasi iba yung radio TV ng dating classmate, liwanag na glorify mo yung criminal napanood ko rin yan, narinig ko rin diba? Sa imagination ko, na-imagine ko yung kalokohan, gina-gratify ng committee itong hearing nito in aid of legislation pa naman to, hindi naman
O, di ba? Oo. O, anyway, so, masalimot talaga itong ito. Pangyayaring ito, no? Kailangan magkakaalaman na kung saan punot dulo nito, kung totoo bang si Secretary De Lima dati o kaya siya ay senador na ngayon at saka yung kanyang driver sila ba talaga involved? Kasi matindi ang sinabi ng Pangulong Duterte na sabi niya madidiin sila At ang Pangulo hindi naman siguro basta magsasabi rin na basta ganyan na wala siyang ako naman, ang pananaw ko lang dyan, sino bumisyon, no? Ikaw yung Secretary of Justice ng ating 6 na taon, pero talamak ang bentahan ng droga dyan, no? Matindi talaga. Malaking problema. Ang doon, classmate, yung mabigat doon, hindi na yung sinasabing naging relasyon. Ang mabigat doon, yung sabuatan doon sa droga. Nga, Yung relasyon pangkaraniwan nangyayari sa pamilya Kaya nga. Diba? Yung mabigat doon, kailangan mapatunayan na talagang merong talamak na may sabuatan drug trade doon sa doon ginagawa at may tumatanggap talaga. Kasi kung tingnan mo rin, kung totoo yung bahay na yun at hindi dinedenay ni Senator De Lima, hindi niya dinedenay na bahay nung driver niya yun at hindi rin lumalabas yung driver at idedenay na bahay niya yun. Alam mo, ako nagnenegosyo ako, classmate, pero hindi ko kaya magpagawa ng ganun, ng ganung bahay. Laking halaga. Oo, sa 40 taon na ako sa profession ko, hindi ko kayang ganun. Nakapakontrata na ako ng marami rin, pero hindi ko kayang ganun kalaking bahay. Ngayon, kung ikaw ba naglilingkod lang sa gobyerno bilang driver o clerk o mas mataas pa, palagay mo, kaya mo bang magpatayo ng gano'n, classmate? Hindi. Kaya, talagang questionable, Pag kinalungkat na yung mga taxes paid ng driver, taxes paid nila, di ba? Makikita kung... Wag na yun, yung sweldo nila lang bumbon kung magkano. Hindi, palagay natin na may negosyo. Bokolis na yun O kaya nanalo sa loto. Talagang malabo ay mahirap ipaliwanag, no? Napakalabo na makayanan nila talaga yung ganon. Dapat lang bilisan na yung paghalongkat nito para malaman na yung totoo, no? Para yung mga naglilikod sa gobyerno na nandyan pa at gumagawa pa ng kalokohan, hindi lang sa ganitong paraan, sa illegal drugs, pati na sa corruption, no? Yung mga tongpats, malalaking patong, makasuhan na sila. At tandaan natin yung corruption sa mga nakarang pagkakataon, classmate, umaabot ng mga 30 to 40% ng ating national budget. Kung ang national budget natin po ay nasa $3 trillion, 3 trillion pesos, umaabot ang 40% yan, umaabot po ng 1.2 trillion na pera ang nawawala, napupunta sa mga tongpats, commission, kawawa naman ang bansa natin, hindi na asenso, kaya hindi na magagawa yung mga LRT, MRT, mga expansion, paggawa ng mga bagong highway, no? Napakaraming dapat gawin dyan. Kaya dapat suportahan ng mga mamayan ang mga magagandang programa. Pero tama rin naman na dapat batikusin kung merong pagmamalabis sa kanilang mga posisyon, lalo na itong mga ating kapulisan. Pero sa kasalukuyan, ang karamihan ng ating mga kababayan ay masaya sila dahil nagiging mas ligtas na sila sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga paglalakad o pagpupunta sa kanilang trabaho, lalo na yung mga anak nila na pagpunta sa mga eskwelahan dahil alam nila na nababawasan na ng mga kriminal sa kalye. Yung mga tulak droga na yan, mga addict, no, na nagsusurrender, na mas maraming natutuwa, classmate, kaysa doon sa mga nagrereklamo. Sabi nga ng Pangulong Duterte, binabatikos nyo ako dito sa aking laban sa droga, pero hindi nyo binabatikos yung pagpatay dyan sa Syria, sa Kuwait, sa makanakaraan, di ba? Yan ang ginawa ng Amerika at saka yung mga iba pa. Allied forces dyan sa Middle East, di ba? Sabi niya, United Nations, nagawa nyo ba ito? Napatigil nyo ba yung mga patayan na yan?
O bakit ito itong laban ko sa illegal na droga, pinupunan nyo. May parating din kayo. Oo, chicken and egg talaga itong bagay na ito, classmate. Alin bang nauna? Yung bang mas matuwa ka ba dahil sa mga nabawasan na ang mga biktima? Kasi nung araw, ang mga biktima, biktima ng mga addict, mga pusher, nakita natin, meron na lang mga dalaga dyan, pinatay na dyan na pagkatapos na marit. At itong mga gumagawa nito, alam naman natin, no? Sa mga nakaraang pagkakataon, yung Visconde Massacre, di ba? At marami pang mga celebrated na krimen sa ating bayan. Karamihan ito, classmate, dahil sa mga droga, di ba? At ngayon, meron tayong isang opisyal na talagang matindi ang laban niya dyan. Ngayon naman, kumukuha, diba? Anyway, so, meron pang ibang magandang balita, classmate, inoferan ni Pangulong Duterte si dating DND Secretary Gibo Teodoro. Kasi may possibility na ma-promote o ma-designate si Secretary Delphine Lorenzana bilang US Ambassador, no, sa Amerika, sa US, no, kasi kasalukuyan ngayon si General Delphine Lorenzana siya ngayon ang ating Defense Secretary, no. So ino-offeran ni Pangulong Duterte siya na maging ambassador sa United States. At pag tinanggap niya, kasi ito ay mangangailangan siya ng isang magaling sa Department of National Defense na maging secretary. At ang dati na niyang binigyan dati ng offer ay si dating Secretary Gibo Teodoro, no? Alam naman natin itong Secretary Gibo ay mahusay sa pamamahala, no? Siya may kakayanan. May kakayanan talaga. No-nonsense leader din to. At yung kanyang magulang dati ay naging SSS administrator nung panahon ni Pangulong Marcos. At unquestionable yung paglilingkod nitong matandang Teodoro, no? Kung maalala mo, itong si Gibo Teodoro ay pamangkin din ni dating ambassador Danding Cojuangco. At ika nga, kamag-anak din nitong nila Cory Aquino, no? Doon sa mga pamilyang Cojuangco Aquino, marami rin talagang mga galing, lalo na itong si Gibo Teodoro, no? Kaya yan, isang development. At ano pa? Mga ibang balita na sariwa. Oo, may yung isa pa yung biro yung pala yung sabi ni Pangulong Duterte nung madaling araw ng linggo, ng Sabado, ng linggo, tama, no? Madaling araw ng linggo na sinabi niya na kasi yung pagtatanong ng isang ng taga CNN yata yon, sa init ng reaction niya, sabi niya, gusto mo mag-pull out na lang ako sa United Nations, sabi niya. Klinaro naman niya na siya ay nagbibiro lang, no? At pinaliwanag nga niya na marami naman din ma-actionan ang United Nations at bakit siya naman ang pinapersonal tungkol dito sa extrajudicial killing dito sa ating bansa. Okay. Mabalik naman tayo sa balitang OFW. Sige, ito naman. Sa Riyadh, Saudi Arabia. Ipinahayag ni Katotong Kalim Silvestre Berlio III na naglaan ng 750 million pondo ang pamahalaan para sa 8,000 OFWs o Overseas Filipino Workers na nakatakdang ibalik sa bansa sa unang linggo susunod na buwan ng Setyembre 2016. Ito ay bunsod sa nawawalan ng trabaho mga OFW sa Riyadh, Saudi Arabia, bunga ng mga nagsarang kumpanya ng langis
na nalugi dahil sa tuloy-tuloy na pagsisid ng presyo ng petrolyo. Nauna rito, pinasasalamatan ni Katotong Kalihim Bello III ang si Haring Salman ng Saudi Arabia sa kabaitang pinamalas bilang pagsuporta sa ating mga OFW na kansilahin ang mga multang dapat pagbayaran sa kanilang pamahalaan sa Saudi, ang mga expired na working visa. Kaya malaking bagay po sa ating mga OFW yan. Kaya po sila ay tuluyan ng makababalik or kung gusto pang manatili doon, ay welcome din sila sa tulong ni Haring Salman na makapagtrabaho pa sa ibang mga kumpanya doon. Kaya nasa ating mga kababayan na po yan. Pero naglaan din ng pondo si Haring Salman para sa nais maiwan sa naturang bansa. Classmate. Okay. Tungkol naman doon sa mga sinasabing pagkabaril doon sa abogado ni Mayor Espinosa. Ano ba yung mga kuro-kuro o haka-haka ng ating mga mamamayan dyan sa pangyayaring yan? Dahil si Atty. Rogelio Bato, kapalayo pala ni Chief PMP to. Pareho pala silang matigas eh. Sa mga abogado na mag-amang suspected drug lord na sina Kerwin at Alvera Leyte Mayor Orlando Espinosa Sr. Nahuli na raw itong isang bata ni Espinosa? ni Kerwin. Yung tauhan ni Kerwin sa drug lord. Oo nga, may narinig ko. Nabalita mo yung Hello, good afternoon, Jane. Hello, Paski. Ikaw ba yan? Oo, nasa programa tayo on air sa radyo. Naka-on-air ka? On air tayo, napapanood sa international, sa YouTube at saka sa Facebook. Kaya, di ba nasabi ko na sa'yo na pwede mong buksan yung computer mo sa opisina? Actually, wala ako sa office. Nasa meeting ako. Nasa client meeting ako ngayon. Ganun ba? Lunch meeting sa labas. Long timing ka naman eh. Hindi. Kasi nga, sabi mo, open ka. Pwede kang tawagan anytime para Oo nga, pero sana tinext mo ako ng maaga. Oo. Hindi ka pwedeng... Nakakaya dito sa meeting ko, oo. Di bale. Nasa meeting ka pala eh. Set na lang natin yan. Baka Oo, i-text mo ako, oo. Next program ko. Kasi iingan sana rin kita ng mga opinion tungkol doon sa Bureau of Customs at saka sa pagitan ng mga broker. I-interview din mo ako sa Bureau of Customs. Kasi linya mo yan bilang general manager ka ng JB Star Cargo Transport Incorporated, di ba? Kaya may mga idea ka tungkol sa mga nagaganito. Maganda yun, Paski, pero wrong timing ka kasi lunch meeting ako ngayon, ongoing yung meeting ko. Nag-excuse lang ako saglit. Sige, di bale. Text mo na lang ako next time. Okay. Okay, sige. Salamat. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Okay. Yan po yung general manager ng JB Star Cargo Transport Incorporated. Okay, classmate? Okay, so ano pa? Balik na tayo. Itong mga patayan sa droga parang pangkaraniwan Kasi dating nung mga panahon ni Pinoy, panahon ni Pangulong GMA, ang nababalitaan natin yon, mga inosente pinapatay.
Ang nakikita na lang yung mga dalagang nilampas tanga, patay na, nandun sa damuhan, gano'n eh. O kaya mabalita mo yung lula nung adik, ni-rape, pinatay, gano'n ba? O, di ba? Tama. O, anong reaction natin nun? Tayo ba natutuwa dun? Ngayon, sa kaloob natin ang pinapatay naman ngayon, yung lumaban na drug pusher o drug addict, abay, ano ba, matutuwa tayo din, hindi? Siyempre. Kung na lang yun, ipagdasal na lang natin mga yun, di ba? Kasi, nasasalba ngayon yung mga inosenteng nabibiktima, di ba? Oo. Okay lang din na paigtingin yan yung trabaho ng CHR. Trabaho ng CHR, di ba? Pero may mga katanungan classmate na simula raw nung nakabilang na ng ilang daan o ilang libo ang mga nakulong at napatay sa mga drug user, drug pusher, bakit daw walang example o hindi sampulan ng mga drug lord? Dapat naman daw may makitang taong bayan na ang mga drug lord na nakakulong, na nahuli na, o yung hindi pa nahuli, yun nahuli na. Dapat mukhang mali ata, classmate. Marami rin napatay na drug lords, di ba? Kasi ang drug lords naman, hindi naman kasing dami ng pusher at user. Ang drug lord, ilang lang yun. Di ba? Ang katulad ang isang Panginoon, ikukunti lang yun, isa lang yun. July, pasok. July, pasok ka. Yes, maraming salamat sa equalizer at Pascal. Engineer ito, tsaka si Pascal, wala si Mr. Equalizer. Magaganap na issue ngayon tungkol dito kay Kyle Bon dahil nga sa napakatahimik, ngunit mapalamig. Kapag lumalabas na nakatanggap pala ito ng 73 million sa mga illegal smuggler, kanyang mga kapag-executive mismo ng Bureau of Customs. Ito yung tinatawag na Big Four at Magic 5 na nakatikis sa kanya ngayon. At talagang ini-intrigue siya. Kasama na yung kanyang mga jolalay o alalay na isa sa mga involved sa sinasabing mga miyembro ng Poratong group yan sa Bureau. At lalo na may lumabas na naman na isang gumawa rin ng anomalya na walang iba kundi si Captain Bailosis na kung saan na-issue rin to nationwide, worldwide. Ito yung kamanggap na hindi na siguro reported sila to, nakaupo na to Kasama itong si Ador de la Cruz sa kanyang bagman na napagtataka na napakalit lang ng mga sweldo nito. Nagkaroon ng maraming mansyon at nagkaroon ng maraming mga pera na galing sa kapan ng pagnanakaw. Kaya dahil kasabat ito ang mga nasabing mga illegal smuggler. Dito mapapatunayan na pasti o mga katoto na lumalapas na itong mga to ay nagiging pasaway dyan ngayon sa Bureau of Customs. Natural lang na banata sila ng mga customs broker suspicion na kung saan tinatapakan nila itong mga to. Ito yung mga professional broker, license at talagang registered sa Probation Regulation Commission na halos kanyang matahin at sabihan niya smuggler at mga basura. Yung pala, ang totoong basura dito ay walang iba kundi sila Paildon, sila Bailosis at Ador de la Cruz. So yun lang ang update mula sa Kakampi Online. Alakayang Pinoy, direct putok na gulat. Katoto. Ay, yes. Katoto, yung tungkol kay Paldon, kay Commissioner ng Customs, ano yung mga anomalya? Ayon sa insider na pinatawag na rin siya sa Malacanang at siguro na mga sabon na hindi niya pa natitikman ay halos paliguan siya. Ayon sa aking kaibigan na presidential advisor o Pusima PF na walang iba ko dito para mandi. Pero binigyan siya ng pagkakataon at para siya'y magbago. Pero pag siya'y nagkamali pa rin sa kanyang mga gawain at talagang mapatunayan itong mga napakita na siya talaga nasa likod ng mga illegal smuggler, sigurado pupulutin siya, hindi lang sa tatapos siya sa dagat
Dagatang Apol. Ay, Kaya lang kaya update para sa Kakampi Online, wala kaya Pinoy. Direct ko na kagulang. Okay. Salamat, Katotong July. Okay, salamat July. Okay. Siya po ang... Classmate, gusto ko lang puntusan itong traffic natin sa Metro Manila. Well, andyan Okay. na yung mga proposal pero humingi pa ng emergency powers, no, sa Kongreso ang Pangulo. Pero meron na pwedeng sigurong gawa ng paraan dyan. Kahapon kasi dumaan ako sa C6, classmate. Alam mo itong C6, Circumferential Road number 6. Etong EDSA C4 yan, no? Circumferential number 4, no? Yung C5, circumferential 5, no? Ang C1 maliit lang 'yan sa bandang Maynila. Merong C2 yan yung Tuason Quezon City pa rin yan. Tawag nito. Hindi. Yung Tuason ng anong tawag mo diyan? Tuason. Lacson pala, Arsenio Lacson Oo. at papunta ng Quirino, Ernie. no? At ang C3 naman yung Classmate, Sergeant Rivera. pasok si Ernie. Sige, papasok pa rin natin. Ernie, pasok ka muna. Katotong Yes, Ernie. maraming salamat sa pagkakataong ito. Nais ko lang bigyan ng paglilinaw. Ang isang napakahirap na obligasyon at responsibilidad po naman na itinalaga po dito sa lugar ng Divisoria. Alam mo, mga katotong Paski, katotong Dalsolveta, katotong Willie. Engineer Willie, ay pinilit kong hingan ito ng opinyon. Subalit, paulak naman ito at ito kaharap ko kayo si Teniente Calleja. At hindi ko nahahabaan ang aking sasabihin. Gusto ko lang dinawin for those who are now watching our program Talakayang Pinoy Online, na itong lugar ng Divisoria dito ay sinasagawa niya ang pagsasayos at meron siyang panawagan sa ating mga kababayan na sana naman sumunod muna bago sumaway. Kung meron mang naghahatid ng mga impormasyon, false reporting, hindi ko naman po sinasali ang damdamin dito na maging accurate sana sapagkat I was here exactly in my area of responsibility. At dito ay nabala ko ito si Teniente Calleja. At baka may katanungan kayo kaugnay sa kanyang bilang outpost commander, ay kaagad naman niyang itong tutugunan. Pero bilang balansing panig ng katwiran, ay bibigyan ng daan ng panawagan itong ating mga kababayan na hindi naman inaalasan ng hanap buhay. Magandang hapon po, Teniente Calleja. Ito po yung ating programa na napakalaking bagay upang makarating sa tamang kinakaulan. Ito sila, katotong Dalsolveta, katotong Paski, katotong Engineer Willie. Ito po si Teniente Calleja. Okay. Hello. Katotong Salamat naman at napaunlakan Teniente. niyo ako sa inyong programa. Walang problema dyan. Basta tayo'y nasa panig ng katotohanan. At, Opo. Di ba? Ano ba yung mga issue na ipinaparatang sa atin dyan? Ng mga sinasabing... ano lang. Nagtatrabaho lang po tayo dito sa Divisoria at nananawagan sa ating mga kasama dito sa Divisoria na sumunod lang po sa patakaran ngayon dito. At nakikita niyo naman po ay napakaluwag at napakasarap na hong mamili dito. Ganon. Hindi katulad nung dati, pati release ng tren, may vendor. Opo, wala na po yan lahat. At saka yung biyahe ng Santa Mesa Divisoria hanggang Reina Regente lang. Kawawa. Opo. May Diba? kakulan na po tayong mga Kawawa naman linya na yung... para doon lang sila magtinda. Kawawa naman yung mga namimili. Sa layo ng lalakari, pabalik sa kanila pagka nais na tsamba, na-hold up. Di ba? Opo. Marami rin po sa atin, marami natutuwa, pero marami rin po nagagalit. Alam niyo naman sa trabaho natin. Oo nga, may anak din tayong pulis, kaya alam ko rin yung mga trabaho nyo. Opo. Saan ka ba PCP Commander? Hindi po, outpost commander po. Sa Soler. Sa Soler. Opo. Dyan sa malapit doon sa may Abad Santos. Opo. Ay, tabi ng Kapa po tennis rector. court. Tabi ng tennis court ba yan? Opo. Ikaw bang... Hindi ba PCP yun? Si Major Kalulot po ang ating PCP commander dito. Under lang po tayo ni Major Kalulot. Major Balulot. Opo, ang ating PCP commander. Ikaw, yung outpost commander naman, Outpost supervisor po tayo. Under po tayo ng PCP. pero magkatabi lang yan. Medyo magkalayo din po pero may coordination naman po kami sa isa't isa. Ayun. Ano bang cellphone number mo, Teniente?
0927 po. 0927 53 53 1732 po. 1732. Apo. Ano yung full name mo, Teniente? Manuel Calleja po. Manuel Calleja. Parang nakakaharap na kitang mission. Calleja. Apo. Galing ka ba dati sa Uno? Hindi po. Dito lang po talaga tayo sa Station 11. Sa 11, oh. Yung panahon ni Tulyaw dyan. Sa ano po yun? Sa Station 2 po yun. Hindi, di ba humawak din ng 11 si Tulyaw nun? Sino po? Si Tulyaw, si Colonel Tulyaw. Sa Station sa Station 2 po si Colonel Tulyaw. Ngayon po nasa Masa po yata siya. Sa City Hall, oh. Pero hindi siya napunta ng Station 11, si Tulyaw. Hindi ko na po Hindi mo inabutan. Hindi lalong hindi mo inabutan si Colonel Navarrete. Hindi na rin po. Mga matatagal na yun dyan eh. Opo. Itong station commander lang ngayon ng 11 ng ano mo? Si Colonel Daro po. Dara. Daro po. Daro. Opo. Ngayon tahimik na dyan sa kahabaan ng rekto. Opo, tahimik po dito at maluwag. Mula Reyna Regente hanggang Asuncion. Opo. Maluwag po dito. Maraming ang nakakapagsabi pero hindi ko pa nadadaanan yung lugar na yan. Opo, makakasisihan na po ang ating mamimili rito at ating mga commuter. Oo. At parang highway na po to. Sana nga manatili ng ganyan at hindi na abala ang ating mga commuter at mga mamimili, di ba? Opo. Teniente, ano ba maipapahayag mo sa ating mga kinahukulan para naman mabigyan kita ng ilang minuto o segundo? Ako ay nananawagan sa mga vendor na sana po ay sumunod sa ating pinatutupad na patakaran ngayon. At ito naman po ay malaking tulong sa ating mga kababayan at ating mga commuter, lalo na yung mga namimili dito sa Divisoria. Ayun, no. Tama, pakinggan natin ang napakinggan po natin ang pahayag ng ating butihing Teniente Calleja sa kanyang panawagan. Sana po makiisa rin tayo sa pinatutupad ng ating Mayor Estrada na para sa ating kapakanan po lahat yan, yung katahimikan, kalinisan at kabutihan ng bawat isa sa atin. Hello, Katoto po, Paske. Apoy. Katoto. May parawakan nga si Teniente Calleja, kanina lamang ay binitawan niya na huwag magdaramdam yung mga ating mga vendor sapagkat siya ay sumusunod lamang sa kanyang, iniata sa kanya ng kanyang opisyal, ano? Katotong Paske. Okay, sana dinggin ng ating mga vendor yan para kasi ang mga vendor natin kung minsan nagne-negative ang isip niyan, kala kung ano yung ibig sabihin ng pagsunod sa batas, minamasamaan nila kung minsan. Pasamantala, maraming salamat na kung saan nga ay sana naman, for those who are now watching our program, ay tingnan naman yung positibong aksyon at inisyatibong pagtugon nito sa kanyang mga constituent dito sa lugar ng Divisoria. Pasamantala, para sa Talakayang Pinoy Kakatulay, kaya feeling ko pa rin si Teniente Calleja. Ito po naman ang kanyang lingkod, Henry Barn reporting. Okay, maraming salamat din, Katotong Ernie Buwan. Okay, so gawin natin kanina Extra na tayo. Okay. Classmate, nasabi natin kanina tungkol sa traffic, no? Yung C6 kasi matagal nang pinupuna ko yan na yung isang parte na sementohan na pero mayroong isang parte na lubak-lubak at hirap na hirap yung mga motorista dyan. Sana ayusin nila to, itong DPWH at saka itong City of Taguig, ayusin nila yan para maging sakop nila maging alternatibo sa sa mga motorista. Ngayon, pag maging alternatibo yan, makakaluwag sa EDSA at saka sa C5. Kaya, yan, tinatawagan natin ng pansin ng MMDA, ng DPWH, si Secretary Mark Villar, no? At, of course, ang City of Taguig na siyang nakakasakop yan, na sana'y
bigyan ng pansin itong mga lubak na lugar nito. Okay? Okay. Extra, katoto. Classmate. Wala na tayo, no? Okay, at natapos na naman po ang isang 2 oras nating talakayan at huntahan. Huwag po sana kayong magsasawang sumubaybay, manood dito sa amin tuwing Miyerkules at Lunes sa ganito ding oras at dito sa Kakampi Online. Muli po kaming magpapasalamat sa iyo, Panginoon, para sa isang araw na inyong pinahiram sa amin. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay na pinagkakaloob nyo sa amin araw-araw. Huwag po sana kayong magsasawang patawarin ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal, pag-unawa, pagtulong at paggabay sa amin. Nawa po ay lumaganap sa sanlibutan ng pag-ibig, kapayapaan at pag-uunawaan sa bawat isa. Ang aming banal, mahal po namin kayo, sampo ng aming mga kapwa at ang lahat po ng papuri pasasalamat ay sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, pamagitan ng Inang Birheng Maria. Amen. Miyerkules po ngayon, kung sino man pong makapagsimba dito sa Baclaran, ay sana po'y gawin ninyo para sa biyaya ng Panginoon. At sa pangalan po ni Mr. Equalizer, ito po inyong lingkod, Engineer Willie. Pagpatuloy natin ang wagas na paglilingkod sa ating mga kapwa at ang Panginoon na magbalik. Ang inyo pong katoto, paskin at timidad lang po. Walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Okay, at sana po'y Panginoon na paspasan mo, palakasin mo, pasiglahin mo, gabayan ang aming Pangulong Digong para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng aming bayan. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama tayo muli sa susunod na Lunes. Mabuhay ka, Pilipinas! Ang lahat ng ilog sa dagat patungo sa nang isipan at marami.